this is 911. Ano pong emergency nyo? Hello po, pakisagutan naman po ako agad. Wala po kaming time sa prank call. Marami pa pong emergency na naghihintay na matulungan. Kailangan ko po ng tulong. May tao po sa labas ng bahay. Parang gusto niya pong pumasok at patayin ako. Okay po, compose yourself. Ano pong pangalan at address ninyo? Meron Galardo. Yung address ko ay... Bilisan niyo naman sana. Ganito po ang gagawin natin. Kailangan ko po kayo na magstay sa call para matulungan ko po kayo, okay? Okay, sige. Ano bang gagawin? Pwede ko hubang malaman yung buong sitwasyon. Kanina pa may sumusunod sa akin. Parang katapos pala na shift ko sa trabaho. Sumusunod na siya sa akin. May detalye po ba kayo sa itsura niya or ng appearance niya? Lalaki po ba ito o babae? Hindi ko masyado nakikita yung mukha pero naka-black siya na hoodie. Tapos... Hello po? Ano na pong nangyayari dyan? Ma'am? Andyan po ho ba kayo? Nakapasok na po siya ng bahay. Anong gagawin ko, sir? Papunta na po yung mga pinadalang pulis, ma'am. Kailangan ko po kayong kumalma at i-update ako sa sitwasyon nyo. Try nyo rin pong magtago at Kanina pa nga ako nagtatago dito, oh! May kasama po ba kayo sa bahay ngayon? Wala. Ako lang naman mag-isang nakatira dito. Okay po. Pero nasang party po kayo ng bahay ngayon at gaano po kayo kalayo sa nasirang bintana? Nasa first floor ata yun. At ngayon, nasa second floor ako ng kwarto ko. Stay lang po kayo dyan at subukang harangan yung pintuan. Alam ko po na mahirap po yung sitwasyon nyo, ma'am, pero andito po ako para gabayin kayo kaya wag nyo pong ibababa yung call. Salamat po. Salamat po na marami. Opo, number 1 priority po namin ngayon ay ang makipag-usap sa inyo. Kaya sana makisama po kayo. Malinaw po ba? Habang nakastay po sa call, magagawa niyo po ba yung pag-barricade ng pinto? Oo, nagawa ko na. Ma'am Merin? Hello, ma'am. Andito pa nga. Sino po ito? Nagawa ko na po. Maitanong ko po kung sino yung kanina? Ha? Ano pong kanina? Meron pong lalaki na sumagot sa akin kanina. Sigurado po ba na kayo lang mag-isa dyan sa bahay nyo? Ako lang po yung nakatira dito, sir. Ako lang. Dito. Andyan ka pa ba? Lumalapit na ata siya sa kwarto. Ano bang gagawin ko, sir? Takot na ako. Anong gagawin ko, sir? Ma'am? Hello po? I think may interference sa call. Sino po sila? Andyan pa ba si Merin Galardo? Ako po, si Makayla, 8 years old. Nakatira sa... Nak, nanay mo ba si Merin? Si Si Merin Galardo? Sino po yon? Yung kausap ko kanina, si Merin Galardo? Hindi mo ba nanay si Merin Galardo? Hello? Nasaan na po yung polis, sir? Ma'am Merin? Saan po kayo galing? Parang may batang kumuha ng telepono. Asan na yung polis? Ma'am? Sir! Please! Mama, saan na ako, please? Mama. Nandito pa ba? Ma'am, kumalma po muna tayo. Papunta na po yung mga pulis at magiging interesting po kayo. Tulungan niyo po ako. Lumalapit na siya.
Merin, magtago ka. Tago, tago. Merin, Tago! Ma'am, tayo ma'am. Sandali lang. Nandito na si Mama. Nandito na si Mama. Sir, we've cleared the perimeter. Wala po signs of a break-in or any broken utensils. Ha? Mukha naman walang problema dito sa bahay na to. Sure ba na tama yung address? Ang report sa atin is tama naman po ito. Okay, copy. Good evening po. Sorry po sa abala. Pulis po ito. Andito po ba si Merin Gallardo? Hello po. May tao po ba? Ma'am. Officer Garcia and Officer De Leon po from MPD. May Merin Gallardo po ba dito? Ma'am? Good evening po. Ako po si Merin. Bakit po ba? Sorry to bother you po. Kasi may reports po daw ng break-in dito sa address na ito. May I know if may nangyari po dyan sa loob? Hello po? Sorry. Kagigising ko lang po kasi so pinaprocess ko pa yung nangyayari. Okay po, let me repeat my questions. Kayo po ba si Merin Gallardo? Opo, ako si Merin. Ilang years na po kayo nakatira sa bahay na to? Mag-iisang dekada na. Okay. Balik lang po ako sa question kanina. May report po kasi from Merin Gallardo na break-in case. I just want to know if may alam po kayo regarding this. Ma'am? Wala man po nangyari. Ma'am. Traffic na naman! Walang nagbabago? Habang traffic, do you want me to brief you concerning the so-called prank call case report natin last week, Investigator Montoya? What's left to discuss, Investigator Navarro? Prangko lang naman eh. And besides, papunta lang tayo sa bahay niya para sabihin yung 6-month community service charge. We had sufficient time to review every piece of evidence for the last 2 weeks. If you weren't so ignorant, sir, you would have read the background report of the caller and the events that ensued during the call. Enlighten me then. Kung kakayanin mong magbasa ng sandamakmak na police reports, Miss Navarro. The caller's name is Merin Gallardo, formerly known as Makayla Alvarez. Oh? Nagpalit siya ng pangalan? Para saan? Sabi dito sa records, nagpalit siya ng pangalan magsimula nung lumipat siya sa Manila. Biktima siya ng isang domestic abuse case. Domestic abuse? Eh, sino yung filed abuser? The abuser was her father. Apparently, he suffered from a heart attack 4 years after Merin left their household. Her father was 56 when he died, sir. Okay, na paano naman ngayon? Are you suggesting na may connection ulit yung domestic abuse case sa prank call case? Kung magbe-base tayo sa 911 dispatcher's testament, he described Merin's behavior throughout the call to be frantic and unreliable at times. Yun lang po yung testament ng dispatcher since nag-file na siya for resignation right after the call. Resignation? Bakit? Nag-resign for personal reasons, sir. May recording ba nun sa actual call? Nag-provide yung office nila sa atin. Isa sa report natin concerning sa recorded call shows na may break-in involved sa housing ni Merin Gallardo. Pero walang ebidensyang nahanap para suportahan to. Oh? Akala ko ba hindi prank call case? Wala nga mabigay na proper evidence yung sa actual record. Sir! Focus on the road, please. As I was saying, nahanap namin yung medical and psychiatric records ni Merin Gallardo. It shows clinical depression, schizophrenia, insomnia, and dissociative identity disorder. Clinical depression, schizophrenia, insomnia,
at dissociative identity disorder. So baliw siya. Sir, hindi ko tanggap ang pag-uugali mo kay Miss Merin. Nahirapan na nga yung tao sa karamdaman niya. Pinapahirapan mo lalo tong investigasyon. Pasensya. Huwag kang magpasensya sa akin. When we arrive sa address niya, kausapin mo siya ng maayos at unahin mo ang galang bago ka magsalita. Ngayon, balik tayo sa recorded call. May 4 na prominenteng boses na narinig. 4? 4 na boses? Yes. Based on her psychiatric records, she manifested 2 different personalities when she turned 18. Isa sa personality niya named Makayla. Gaya ng pangalan niya dati. Si Makayla naman ang child personality niya. Isa pa sa apparent personality niya ay isang male protector personality. Protector personality? Sino naman yung pinoprotektahan niya? Most probably nakuha niya ang protector personality niya from her uncle. Makayla acknowledges her protector personality as Tito, while si Merin naman ay oblivious sa personality na to. Sandali. So kung 4 yung narinig na boses sa recorded call at 3 personality niya, kulang pa tayo ng isa. Ito yung purpose ng visit natin sa kanya ngayon. Since hindi pa natin alam kung sino yung isang boses sa recorded call, we are tasked to check for Merin's behavior from our visit today. Also, tignan mo to. Her last recorded psychological check-up showed that she was experiencing nightmares about her father due to his recent death. Yung tatay niya? Sa tingin mo ba, nagmanifest yung father niya bilang isang bagong personality due to her past trauma and stress? Who knows, sir? Since the event occurred, hindi pa nagpapacheck up si Merin sa psychiatrist niya. Eh yan, ano naman yung papel na nasa labas ng folder mo? Papel? Anong papel? Ito? Hindi man sa akin Eh ito. di kaninong papel yan? Isa siyang note sa psychiatrist ni Merin. Anong nakasulat? Merin showed signs of suicidal tendencies and she has confessed that she has been experiencing suicidal thoughts due to her father's death. Nasaan yan? Patingin nga. Throughout our consultation session, she would avert eye contact and she would talk to herself while her personality shifted. She would also bite her fingernails and cry. I tried to help her but she pushed me away. She wasn't just talking to herself. She was also acting with and against herself. When we were done with the consultation, she looked at me and said, "Hinahanap na naman niya ako." And she forcefully closed the door on her way out. See, sir? There's something more with this. This note can be a shred of lead evidence on the 4th voice dun sa recorded call. Mamaya na yan. Nandito na tayo. Ma'am! Hello po? Detectives po kami from MPD. May tatanong lang po kami. Parang wala ta siya sa bahay ah. Wala atang tao sa bahay. Sigurado ka bang tama yung address? 100% sure po ako, sir. Match naman po yung police report address and sa current address niya. Manila Police Department po ito. May tao po ba? Unresponsive. Sa tingin ko, balik na lang tayo bukas. But sir, yung... We'll come back tomorrow. I assure you that we'll handle this case with utter care and urgency. Okay, sir. It's your call. Pa? Ayoko na.
Sana'y di magbago.